For artista naman, syempre, yung pinaka main environment, chine-check namin siya. Safe na ba kung saan yung may mga scene, yung may mga action, yung may mga barilan. Since ito ay abandoned building, so ang pinaka-risk kasi dito is yung pagka-stable nung mismong building, yung mga poste, yung sahig. First, syempre, chinek muna namin if may crack yung mga pader, mga poste. Then, nung na-assure naman namin na safe, proceed kami sa mga hazards, which is yung mga pako na nakalawit or yung mga salamin na basag na nakalaylay lang siya, yung mga exposed na bakal na nasa gilid-gilid kasi nga abandoned building to, so matagal siyang hindi napakailaman, maraming mga debris, mga pinaggamitan, pinagdibaan na naiwan dito, so lahat siya nakakalat before mag-start yung taping. And yun, inisa-isa namin siyang ligpitin, ginilid namin lahat. Siyempre, yung mga equipment, chine-check natin yan kung okay yung ropes, kung okay ba siya, kung wala ba siyang damage. Kasi usually, yung mga ropes natatapakan siya. So, ang ropes kasi, pag natapakan, napapasukan siya ng bato and nababali yung mga fibers sa loob. And also yung mga carabiner, pulley, then yung 8. Pag nabaksak kasi yun, nagkakaroon siya ng crack. So, mini-make sure din naman namin na safe. And also, for artista naman, syempre, yung pinaka main environment, chine-check namin siya kung safe na ba kung saan yung may mga scene, yung may mga action, yung may mga barilan, ganun. And for the guns din naman, dino-double check natin kung safe din, kung saan sila babaksak pag binaril sila. Mamaya kasi pag bumaksak sila, may mga pako pala doon or may bakal. So, possible ma-injured din sila. And syempre sa mga staff, sa production, yung area kung sila nagsistay, yun, mini-make sure din naman natin na clear na siya, wala na siyang mga bakal na nakausli, alambre, pako, anything na hazard na makaka-injured sa mga staff natin sa production. So every floor naman, mini-make sure din namin na naiikutan namin, naka-standby kami. Meron din kaming radio for communication in case na for example, kailangan ng medic sa ganitong area. This past few weeks, lumilindol sa Pilipinas. So since ito ay abandoned building, so hindi natin magagawa dito yung duck cover and hold. So ang pinaka-best na gawin natin is mag-shelter tayo or magtago tayo sa may mga biga or sa gilid ng mga poste. Kasi sa ganitong environment, yung poste and biga yung pinaka-safe place para makapag-cover tayo in case ng lindol. And also sa taas may open area din naman, so pwede rin sila doon mag-stay if ever lumindol. And also ganun din kapag nag-stop na yung earthquake, so baba tayo, unahin natin yung mga babae. Then proceed tayo sa evacuation center dun sa may tent sa labas. Lahat dito is hazard, so lahat delikado. Again, kapag may earthquake, kagaya ng sabi ko last time, dito tayo sa may biga. And antayin natin mawala yung lindol, then saka tayo mag-proceed sa tent, then yung open area natin. And also sabi rin ni Direk last time, so kung kaya, unahin natin yung mga babae na iligtas, sila yung mga baba. Lapit agad kayo sa amin, first aid, then gagawin yung mga medical. And also, ingat lang tayo palagi yung mga tinatapakan natin. So, doble, big pag-ingat na talaga.